Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin bumaliktad na. Nako. Hernandez mas credible na state witness. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin ito. Siyan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito si Senator Ping Lacson. Nako. Mukhang bumaliktad na yata si Senator Ping Lacson. Diba? Kasi yung unang nagsiwalat, no? Yung una pong nagsiwalat ng korupsyon, no? Kung ibabase po natin sa mga witness, ay itong mga diskaya. Pero mas ngayon sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, mas pinaniniwalaan pa ni Senator Ping Lacson si Bryce Hernandez. Kasi ito po ang sinabi niya, Lacson, Bryce Hernandez mas credible kaysa mga diskaya bilang state witness. Bakit ganon? Dahil ba mga senador ang kanyang tinitira at hindi mga congressman? Ba? Kasi yung mga diskaya, no? Yung pinangalanan po nila ay mga congressman, no? Oh. Pero nung nagpalit na ng liderato sa House ay sa Blue Ribbon Committee, itong si Bryce Hernandez naman po, ang pinangalanan niya ay yung mga senador, si Estrada at Villanueva. Tapos sabi po ni Senator Lacson, mas credible na maging state witness itong si Bryce Hernandez. Aba, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Sabi po dito, mas mapagkakatiwalaan si dating Department of Public Works and Highways DPWH Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya para sa Witness Protection Program. Ayon kay Senate President ayon kay Senate Pro Tempore Panfilo Lacson. Sabi naman po natin mga kababayan nako po. As expected, stick to the plan, cover up mode activated only in the Philippines. Nako po. Siyempre nasa tono ang kanta no? Nako, Lacson, napaghahalataan ka na. Yun lang. Mas naniniwala pa ako kay Diskaya, mas totoo yung sinasabi nila dahil kahit kami maliliit alam na namin kung anong kalakaran mga congressman. Gumagawa ng project at kukuha ng kontraktor, syempre may kickback talaga. Lahat, nako. Mungay. Sinasabi ni Diskaya totoo yun pag hindi magbigay ipahinto kaagad. Dahil sa right of way, ayan na. Pero kung ikaw pong tatanungin mga kababayan kanino ka mas naniniwala? Dito ba kay Bryce Hernandez or dito kaya sa mga diskaya? Kasi mga karibin natin, nahuli na po, parehas po silang nahuling Actually, yung kay Diskaya, yung kay Curly Diskaya, patungkol lang naman sa asawa niya. 'Di ba? Na may sakit daw sa puso. Pero ito namang si Bryce Hernandez, patungkol naman po sa asawa niya ba yon or girlfriend, 'di ba? Nagtatrabaho daw sa sa GSIS. 'Di ba? Pero hindi pala. Yung asawa niya pala nagtatrabaho sa DPWH rin mga kababayan. 'Di ba? Ito magandang komento ni May Sobrevega. Sabi niya po dito, kaya nga pinalitan nila si Marcoleta at Escudero dahil mabubuking na ang lahat na mga buhaya. Oo nga, no? Kahit pinalitan ni Lacson at Soto na bayad at tuta ng mga bangag na magnanakaw, ayan po.
Madami kasi nadamay na contractors ang mga diskaya. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, ha? Itong parang mas pinapaboran pa. Ha? Dapat na based on evidence. Akala ko magaling na investigador itong si Ping Lacson. Sabi po ni Soto. 'Di ba? Wala pa ang ebidensya si Hernandez, 'di ba? Pinalabas nga nila si Hernandez para mangalap ng ebidensya against the senators, Estrada and Villanueva. Tapos sinasabi ngayon agad ni Lacson na mas credible. Wala ka pang ebidensya, mas credible. Hindi ba? O, yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, kahit ano talagang gawin ni Castro, parang hindi ko alam. Parang wala na yatang naniniwala dito eh. Sabi po dito ni Castro, Digong's 2017 corruption admission resurfaces amid BP Sara's criticism. Anong admission? Ha? Ito Castro. Sabi po, ito may pinapakita si Castro dito. Sabi po ni Duterte daw, I am also corrupt. No? Basahin ko muna tapos bigyan natin ng reaction. Sabi niya po dito, former President Rodrigo Duterte's 2017 remarks admitting I am also corrupt have resurfaced in the middle of Vice President Sara Duterte's attacks on the Marcos administration over the alleged flood control, flood mess. Ayan. During the palace press briefing, Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro presented a Senate press release dated July 11, 2017 where Duterte openly said, hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nananakaw pero naubos na. So wala na. The move came after BP Sara. Yan nga po. Yan, paulit-ulit na lang yung istorya dito, okay? So, ang pinupoint out dito ni Castro, no? Yan daw ang sinabi ni former President Duterte. Pero parang hindi kasi hindi nagtutugma mga kababayan. Kasi si former President Duterte, tinatag niya po yung PACC. Yun yung problema. Yun yung problema tinatag niya pag start ng niya administration nung may mga corruption na, 'di ba? Gumagawa na ng corruption ng mga loko-loko. Tinatag niya po yung Presidential Anti-Corruption Commission. Samantalang dito po kay President Bongbong Marcos Jr., Resolution number 1 intimano po. Nung umupo po sila, binuwag po nila. Yan po ang totoong admission. Walang press release. Pero kahit tingnan mo, parang yun na ang pinaka-admission nila to corrupt, 'di ba? Kung kayo po, hindi ko kayo pipigilan kung maniniwala kayo kay Castro. Pero isa lang pong masasabi ko mga kababayan, you cannot put a good man down, Castro. Makinig ka. 'Di ba? Kung palaging press briefing mo ay ganito, hindi nagaganahan yung taong manood sa'yo. Palaging pagharap mo sa media, may pasabog ka na naman sa mga Duterte. Diba? Bakit ba hindi ka mag-focus sa administrasyon mo? Diba? Paglalabas mo sa mga press, palaging may baon ka about Duterte. No? Pwede ba magbaon ka naman ng mga accomplishment, development ng mga project ninyo? Yun naman po ang ninyo ay balita para maganda naman po yung araw ng mga Pilipino pag nakikita ka. Kasi kahit anong pananira mo sa Duterte, hindi mo talaga kaya No? Hindi mo talaga kayang sirain kasi iba po. Iba po ang nangyari noon. Kahit sabihin mo pa, lahat na mo na. Ibagsak mo na sa Duterte. Corruption, AJK, lahat na. Mas lalo pang minamahal ng mga Pilipino si former President Duterte. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, pero yun po ang nararamdaman ko. Anyway, bayaan na nga po natin si Castro. May stress na naman kayo dito sa babaeng ito. Anyway, pasadahan din po natin ito may kumakalat po ito sa social media ngayon.
Itong kasi noon, 'di ba, ini-interview si Saldico, ganito ganito. Oh, may naungkat, may nahukay, no? Okay? May nasungkit ang ating mga kababayan patungkol po sa isang statement ni Saldico. Ito po 'yun. Oh. Sabi po ni Saldico, huwag nating ilihis ang usapan na nako ha. Oh. Huwag daw natin ilihis ang usapan na kailangan panagutin ang mga responsable sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Ang galing, ang galing, ang galing mong magsalita. Ngayon, nasaan ka? Nasaan na si Saldico? O, ilang days na lang ba? Yung 10 days na ibinigay sa kanya ng House of Representatives para umuwi sa Pilipinas. Nako, inaantay po natin yan kung talagang uuwi ba. Pero may mga balita, no? Na nandito na daw sa Pilipinas si Saldico. Nagtatago lang. Aba, edi magpakita na siya. Mas lalo niyang ginagalit ang taong bayan. Ako, duda ako Kasi ngayong araw, magkakaroon po ng malawakang rally. 21 ngayon di ba? Magkakaroon po ng malawakang rally. So, I think after the rally, lalabas si Saldico. Kasi pag ngayon lumabas si Saldico, mas lalong magagalit po ang taong bayan. Di ba? O pinahuhupa muna nila yung bugso ng damdamin ng taong bayan. So, yan, abangan po natin. Pero what I'm trying to point out here, mga kababayan, ganito magsalita pala ang mga magnanakaw. No? Tama, kasi si ano rin si former speaker din, di ba? Walang, anong tawag, yung mga, nila, si Sandro Marcos, di ba? Naririnig nyo rin na ni Katiting, ni Piso, no? Walang dapat na masayang. Yan, mga ganyan na yung nila. But I'm trying to point out, hindi po ganun ang yung mga exact words. Pero yun po yung gaya nito, yung mga yung mga gusto nilang sabihin, no? Responsable sa panaabuso ng bayan, walang ni piso, walang masasayang. Si President Bongbong Marcos Jr. din ganyan 'Di ba? So ganito pala ang mga mga pahayag, mga statement ng mga magnanakaw. Nagtatanong lang ako kasi magnanakaw na ang tawag kay kay Saldico. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? At eto talaga. Masasyak kayo dito. Eto si General Torre. Grabe, nagsalita na sa korupsyon. Gusto yata maging politiko nito. Eto, pakinggan muna natin to. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Totoo. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan. Ngayon po yan, ngayon. Gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Buti parang hindi ka maniniwala Dito sa nakikita mo, sa naririnig mo ngayon kay Torre Parang ibang Torre to Bakit anti-corruption ka na? Diba? Nakakagulat. Nakakagulat mo si Torre pabigla-bigla. Aba. May plano to. I'm sure. Tingnan natin, baka tumakbong senador si Torre. Pero sabi po ni Hedrian, di ba, presidente daw ang dapat kay Torre. yung political expert na yan, nayutak na yan na si Hedrian, basta si Hedrian, mga kababayan. Di ba, presidente daw ang dapat kay Torre. Ano po sa palagay nyo? Yan hindi po ako makapaniwalang masasabi ito ni Torre. Itong yung kanyang sinasabi ngayon about corruption. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pasadahan na po natin si Sir Banat Bay. Pasok ka. Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nako po, patay tayo dyan. Nako. Anong nangyari? Tulpo. Alam niyo ko anong kinatatawa ko dito, ladies and gentlemen? Ano po, Alam niyo ano? ko, If you would remember, there was a press con at si Lacson
nagsalita doon sa presko na yon. Mm. At tila sinisigundahan niya yung mga revelasyon na nangyari doon sa Congress, sa House of Representatives. Nagkaroon kasi ng pagdinig sa House. Tapos ang issue doon yung mga binanggit na senador. Nandun si Jinggoy at nandun si Villanueva. Binanggit ni Bryce Hernandez. Tapos, para bagang sinigundahan ni Lacson na meron nga kami CCTV. Kung saan etong bagman, di umano, na ito daw yung bagman, itong babae, true beng, kung sino man yung lintik na beng na yon, ay doon daw binigay at dinala kay Jinggoy. So, hindi man sinabi ni Lacson directly na si Jinggoy ang pinuntahan nitong babae na ito. Pero yung timing, kaya yung mga media nagpe-piesta nun eh. Pinagpe-piesta nila hinuhulaan nila si Jinggoy ba yan o si Villanueva ba yan? Kasi para bagang sinigundahan pa ni Lacson. 'Di ba? Instead na sana nagsalita si Lacson noon na para bagang meron siyang gustong i-point out na oo, meron ng senador na nakikinabang. Parang kasi ganyan lagi si Lacson eh. Ang dating niya parang investigador ako. Dati akong general, dati akong PNP chief, dati akong magaling na intel. Yung intel niya pala, sunog siya. Yun ang totoo, sunog siya sa intel niya. Na wala naman palang pinaghatirang pera itong babae na ito. Lalong-lalo nang hindi si Jinggoy at lalong-lalo nang hindi si Villanueva. Bakit niya parang tila no sa presko niya dati kinargahan yung mga ni-reveal doon sa kamera? Nakukuha ninyo yung pinapaliwanag ko sa inyo? Kasi itiniming niya doon eh. Yun yung mga tanong sa kanya noon eh. Ano masasabi ninyo tungkol sa sinabi ng kamera, ganito. Tapos bigla mong i-bring up yung, oo nga, meron kami CCTV na pinagatiran ng pera, ganito. Remember, may pera pang pinakita sa kamera. So ibig sabihin, talagang para bagang meron kayong gustong palabasin. Di ba? Although, hindi din mention any names. Kaya lang, it's really obvious. Ngayon, sunog siya. Bakit? Hindi naman pala nagdala ng pera. Pangalawa, hindi rin naman si Jinggoy yung pinuntahan at hindi rin Si naman Erwin Tulfo pala. Villanueva ang pinuntahan. Nako po. O Erwin Tulfo, magpaliwanag ka. Kasi wag masyadong alam mo ito si Tito Soto tsaka itong si Lacson, pareho sila na ugali. Correct. Oo. Mga sila, nagma cum laude. Di ba meron yung yung magna cum laude. Tama po dito yung sinasabi ni Sir Banat Bay na parehas po si Soto at si Lacson. Paano po natin nasabi sa ibang anggulo mga kasi nga po patungkol po dito kay Bryce Hernandez. 'Di ba yung pinakita ko kanina ito? Mas credible daw si Bryce Hernandez na maging state witness. Tapos si Tito Soto naman mga kababayan sinasabi na yung mga diskaya ay hindi pwedeng maging state witness. Kailangan sabihin daw muna nila yung full history. Ibig sabihin po ng full history, lahat po ng flood control nila, mga project na nakuha from 2017. Ibig sabihin Duterte mga kaorbi natin, yung tinutumbok ni Lacson ay ni Soto. So, ano nang nangyayari sa Blue Ribbon Committee? Parang nawawalan na po ng credibility, yung pag-iimbestiga nila dyan sa Blue Ribbon Committee. Correct me if I'm wrong, ganun ang nararamdaman ko. Iwan ko lang sa inyo mga kababayan. Kasi parang pag upo ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, lahat po nag-upside down, nag-turn around lahat. Diba? Parang bumaligtad lahat eh. Diba? Noong una, okay na yun eh. Nasa momentum na po si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Pero ngayon, parang nawawalan ka na naman ng gana. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.